isang tao, hindi maiiwasan ang pagpili sa dalawang importanteng mga bagay. Maaaring pagpili sa sariling pangangailangan o pagpili sa pagsuporta sa pamilya. Tulad na lamang na isinagawang pagpili ni Kuya Christopher, kung saan mas pinili na tustusan ng pamilya kaysa diploma. From 2011 to 13 years at working. So, first year regular college sa university. Hindi lang ako natapos kasi bukod sa lang financial, hindi rin talaga ko sa pag-aaral dati. Medyo naging rin ako sireg. Sa likod ng bawat apat na sulok ng mga eskwelahan, may mga pamilyar na mukha na hindi man lang alam ang pangalan. Mga mukhang tumatagaktak ang pawis. At mga taong nagbibigay kaginhawaan sa kadugyutan at kawalang hiyaan sa sintang paaralan. Tahimik na naglilingkod ang mga hindi nabibigyang pansin. Ito ang mga non-teaching personnel. Minsan may time na madali lang, minsan may time na mahirap. Lalo na pag maraming event na ganito, maraming setup. Kailangan mag-extend yung time, hindi kaya yung 8 hours na trabaho para sa akin. Pero kung sa regular lang, kaya naman. Pero pag may mga event, dyan medyo hassle na trabaho. Sapat naman po ba yung sinesweldo na po sa hard work na? Kung titignan ang minimum wage sa Pilipinas, aabot lamang ito ng 645 pesos kada araw. Paano kaya ito napapagkasya ni Kuya Christopher? Kung pwede, sapat na. Pero yung pamilya ka, kulang, hindi sapat. Ayun, kasi dahil single ako, tapos yung mga family ko, parents ko yung sibayad na. So, ako nung tumutulong sa boss kasi wala na silang mga trabaho eh. Mga single kasi. Kaya, para makasabay, kailangan mo rin magsipag para sa sarili ko, pagkatapos ko mo. Yung sila po yung nagiging inspirasyon ko. Sa pagpasok araw-araw. Siyempre yung sarili ko eh. Kailangan ko tulungan yung sarili ko. Walang ibang tutulong sa akin yung sarili ko lang. Kailangan ko tulungan ang sarili ko. Bukod sa kanila. Inspirasyon ko yung sarili ko. Siyempre, yung isa rin yun, yung mga tao sa paligid mo, pag sa trabaho, pag ang mga kasama mo yung maayos, maganda, ginagawa ko pasok sa araw-araw. Pero yung mga kasama mo, hindi mo kasundo, papasok mo pa lang, naiisip mo pa lang, naiinis ka na. Ngunit may isang payo lamang si Kuya Christopher sa mga kabataan. Ay, para sa mga kabataan, number one, importante yung pag-aaral. Education na lang. Hanggang may chance kayo, i-grab mo mag-aaral kayo. Hanggang kaya kayo pag-aaral ng magulang nyo. Kasi hindi lahat ng magulang kaya kayo pag-aaral. Kaya kung may chance, mag-aaral. Kasi yun yung kayamanan na hindi makakuha sa atin. Nasa atin na yun. Hanggang pagkandaan natin. Maganda na natin yung gusto ko ngayon. Basta, fight na ng fight tayo palagi sa araw ng isip ng umaga. Lahat ng problema, malalampasan natin. Lahat naman ng tao yung problema eh. Pag wala ka ng problema, malamang patay na. Diba? Yun lang. Pilitin lang natin masunod sa araw. Siyempre, magpasalamat tayo sa Diyos sa mag-isip sa umaga. Sa huli, hindi naman natatapos ang buhay ng isang tao kapag hindi rin ito natapos ng kanyang pag-aaral. Ang mahalaga, tumindig ka at ngumiti tulad na lamang ng kwento ni Kuya Christopher. Ngunit ikaw ba, mas pipiliin mo bang makapagtapos o maging kapos? Diploma o pamilya?